Isang pasa, maitim na lila, halos kasing laki ng isang barya, nakatago sa ilalim ng manggas ng pajama ng kanyang anak. Para itong isang maruming mantsa sa isang perpektong puting tela. Napako ang tingin ni Anthony De Leon dito. Kanina lang, ang mundo niya ay perpekto. Isang tawag sa cellphone ang nagsara sa isang multimilyong pisong deal para sa De Leon Properties. Tagumpay. Iyon ang salitang bumubuhay sa kanya. Ang pakiramdam ng kapangyarihan, ng kontrol. Hawak niya sa kanyang palad ang mga naglalakihang gusali sa buong Maynila. Ngunit sa sandaling ito, sa loob ng kwarto ng kanyang 5 taong gulang na anak, wala siyang kapangyarihan. Wala siyang kontrol. Ang tanging nakikita niya ay ang pangit na marka sa balat ni Leo. Ngumiti si Leo sa kanya, isang matamis at inosenteng na ngiti na hindi umaabot sa mga mata nito. Laging ganoon ang mga mata ni Leo, malungkot, parang may laging tinititigan sa malayo na siya lang ang nakakakita. Hinaplos ni Anthony ang buhok ng anak. Anak, bulong niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Saan galing to? Dahan-dahan niyang itinaas ang manggas ng pajama. Doon, kitang-kita ang pasa. Hindi sumagot si Leo. Niyakap lang nito ang laruang robot na regalo niya noong 1 linggo. Bumigat ang paghinga ni Anthony. Isang malamig na galit ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Mas delikado yon. Christine. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang utos. Maya-maya lang. Pumasok ang yaya, isang babaeng mukhang mahiyain at laging nakayuko. Sir? Tanong ni Christine. Ang mga mata ay nasa sahig. Itinuro ni Anthony ang braso ni Leo. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakita ni Christine ang tinitingnan niya at namutla ito. Ah, sir. Nagsimula siyang magpaliwanag. Nanginginig ang boses. Nadulas po kasi si Leo kahapon habang naglalaro. Alam niyo naman po, medyo lampa po talaga si Sir Leo. Sinubukan ko po siyang saluhin, pero isang kasinungalingan. Alam ni Anthony, naramdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Nadulas, pag-uulit ni Anthony, ang bawat salita ay mabigat. Opo, sir. Napatama po yung braso niya sa gilid ng mesa. Nilagyan ko po agad ng yelo. Umiyak po siya sandali, pero tumahan din naman po agad. Ang mga salita ni Christine ay kapani-paniwala. Ang kanyang mga luha na nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata ay mukhang totoo. Gusto ni Anthony na maniwala. Gusto niyang isipin na isa lang itong simpleng aksidente. Ngunit nakita niya ang bahagyang pag-urong ni Leo, palayo, nang sinubukan siyang hawakan ni Christine sa balikat. Isang maliit na kilos, pero para kay Anthony, iyon ay isang sigaw. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. Walang buhay, walang emosyon, parang isang manika. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong tingin, pero ngayon lang niya ito binigyan ng kahulugan. Okay, sabi ni Anthony, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Makakaalis ka na. Nag-aalangang tumalikod si Christine at lumabas ng silid. Naiwan si Anthony kasama ang kanyang anak. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Ang parehong kirot na naramdaman niya noong araw na pumanaw ang kanyang asawang si Isabel, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Hindi siya pwedeng walang magawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang pitik ng daliri, kaya niyang paalisin ang isang CEO. Kaya niyang magpatayo ng isang gusali. Kaya niyang alamin ang katotohanan. Binuksan niya ang security app na konektado sa CCTV camera sa loob ng kwarto ni Leo. Hinanap niya ang footage mula kahapon, sa oras na sinabi ni Christine na nadulas ang bata. Nag-play ang video. Nakita niya si Leo na naglalaro sa sahig. Pumasok si Christine. Lumabas si Christine. Naglaro ulit si Leo. Pero may mali. Isang oras na nawawala. Mula 3:00 hanggang 4:00 ng hapon.
Isang blankong espasyo sa timeline ng video na may nakasulat na simpleng mensahe. Data corrupted. Napahigpit ang hawak ni Anthony sa kanyang cellphone. Ang malamig na galit kanina ay naging isang nagbabagang apoy. Hindi ito aksidente. Ang katahimikan sa mansyon ng mga De Leon ay nakakabingi. Ngunit para kay Anthony, ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Bumaba siya mula sa kwarto ni Leo. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Naabutan niya si Christine sa sala. Umiiyak habang nagmamakaawa sa mga kasambahay. Hindi nagsalita si Anthony. Kumuha siya ng isang sobre mula sa kanyang drawer, naglagay ng makapal na pligo ng pera at inihagis ito sa sahig sa harap ni Christine. Ang mga papel na pera ay kumalat sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Umalis ka, sabi ni Anthony. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Kunin mo yan at wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Sir Anthony, parang awa niyo na po. Humagulgol si Christine. Halos lumuhod na ito sa sahig. Wala po akong ginagawang masama kay Leo. Mahal na mahal ko po ang batang yon. Ngunit ang nakikita lang ni Anthony ay ang pasa sa braso ng kanyang anak. Ang nakikita niya ay ang nawawalang isang oras sa security footage. Labas. Ulit niya, mas may diin. Sa huli, wala nang nagawa si Christine. Pinulot niya ang pera nang nanginginig ang mga kamay. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, hindi niya tinignan si Anthony. Nang magsara ang pinto, napabuntong hininga si Anthony. Inakala niyang gagaan ang kanyang pakiramdam, pero lalo lang bumigat. Ang problema ay tinanggal na niya, pero ang sakit ay naroon pa rin. Bumalik siya sa kwarto ng anak niya. Sinubukan niyang yakapin si Leo, pero muli naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito. Hindi siya tinutulak palayo, pero hindi rin yumayakap pabalik. Para siyang yumayakap sa hangin. Umupo si Anthony sa gilid ng kama. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang makapangyarihang CEO na kayang magpatakbo ng isang buong kumpanya ay hindi alam kung paano aabutin ang sarili niyang anak. Sir, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Mateo, ang kanilang matandang house butler na mahigit 30 taon nang nagsisilbi sa pamilya De Leon. Nakatayo ito sa may pinto, may dalang isang baso ng tubig. Alam kong hindi ito ang tamang oras, sir, mahinang sabi ni Mateo. Pero may gusto lang sana akong sabihin. Tumingin si Anthony sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ano yon, Mateo? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang katapatan ko po ay nasa pamilyang ito, lalo na po sa yumaong si Ma'am Isabel. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay parang isang suntok sa sikmura ni Anthony. Alam ko yan, Mateo, sagot ni Anthony. Kaya sana po, nagpatuloy si Mateo, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ay pakinggan niyo ang payo ng isang matanda. Huwag lang po kayo basta maniwala sa nakikita ng inyong mga mata. Lalo na po kung galing sa mga taong pinakamalapit sa inyo. Kumunot ang noo ni Anthony. Anong ibig mong sabihin? Umiling lang si Mateo. Mag-ingat po kayo, sir. Yun lang po. Inilapag niya ang baso ng tubig sa mesa at tahimik na lumabas ng kwarto. Naiwan si Anthony na litong-lito. Ang pinakamalapit sa kanya? Sino? Ang mga kasosyo niya sa negosyo? Ang mga kaibigan niya? O ang kapatid niya? Itinaboy niya ang ideya. Imposible. Si Angelica ay kapatid niya. Isang respetadong pediatrician. Siya pa nga ang nag-aalaga sa kalusugan ni Leo. Mahal na mahal nito ang pamangkin. Pero hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Mateo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Angelica. Kuya, sagot nito sa kabilang linya, ang boses ay profesional gaya ng dati. Napatawag ka. May problema ba kay Leo? Pinaalis ko na si Christine. Diretsong sabi ni Anthony. Narinig niya ang isang maikling katahimikan sa kabilang linya.
Ano? Bakit? Anong nangyari? Ang reaksyon nito ay tama. Nagulat. Nagtatanong. Pero para kay Anthony, may kulang. May hinahanap siyang pag-aalala. Pero ang boses nito ay masyadong kalmado. Masyadong kontrolado. May nakita akong pasa sa braso ni Leo. Paliwanag ni Anthony. Pasa? Baka naman nadapa lang kuya. Alam mo naman, ganyang edad, clumsy talaga ang mga bata. Baka nag-overreact ka lang. Stressed ka lang siguro sa trabaho. Ang mga salita ni Angelica ay lohikal, makatwiran. Pero sa halip na pakalmahin siya, lalo lang siyang kinabahan. Lalo lang umalingaungaw sa isip niya ang babala ni Mateo. Hindi. Iba to. Giit ni Anthony. Sige, sige. Dadaan ako dyan mamaya para tingnan si Leo. Okay? Huwag kang mag-alala kuya. Ibinaba ni Anthony ang tawag. Napasandal siya sa pader. Tama si Angelica. Baka nga nag-overreact lang siya. Pumunta siya sa dating silid ni Christine para siguraduhing wala itong naiwan. Malinis ang kwarto, walang gamit. Ngunit nang buksan niya ang drawer ng mesa sa tabi ng kama, may isang bagay na nahulog. Isang lumang litrato. Pinulot niya ito. Sa litrato, 2 teenager na babae ang magkayakap, tumatawa ng malakas. Ang isa ay isang batang-batang Christine. Ang isa naman ay si Angelica. Ang higpit ng yakap nila sa isa't isa ay hindi yakap ng magkaibigan lang. Iyon ay yakap ng magkapatid. Napahigpit ang hawak ni Anthony sa litrato. Ang pagdududa na itinanim ni Mateo kanina ay nagsimula ng mag-ugat. Ang litrato sa kamay ni Anthony ay parang isang piraso ng yelo. Ang lamig nito ay kumakalat sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito isang simpleng litrato. Ito ay isang patunay. Isang patunay ng isang koneksyon na sadyang itinago sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa opisina, isang pribadong imbestigador ang una niyang pinuntahan. Isang lalaking maliit pero matalas ang mga mata. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng ito. Sabi ni Anthony, inilapag ang isang litrato ni Christine sa mesa. Christine Reyes, at gusto kong malaman ang lahat tungkol sa koneksyon niya sa kapatid ko, si Dr. Angelica De Leon Gomez. Ang pagbigkas niya sa pangalan ng kapatid ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang bibig. Habang hinihintay niya ang resulta ng investigasyon, hindi mapakali si Anthony. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang araw na ipinakilala sa kanya ni Angelica si Christine. Halos 2 taon na ang nakalipas. Nasa library sila noon ng mansyon. Kadarating lang ni Angelica, kasama ang isang babaeng nakayuko at mukhang mahiyain. Kuya, si Christine, masayang sabi ni Angelica. Naalala mo siya? Kababata ko sa probinsya. Kailangan niya ng trabaho. At naisip ko, sino pa ba ang mas mag-aalaga kay Leo kundi ang isang taong parang kapatid ko na? 'Di ba? Mapagkakatiwalaan, sigurado ako diyan. Naniwala siya. Walang pag-aalinlangan. Bakit naman hindi? Iyon ang kapatid niya. Ang nag-iisang pamilya na natitira sa kanya. Ngayon, ang mga salitang parang kapatid ko na at mapagkakatiwalaan ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang alaala. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang harapin si Angelica. Pinuntahan niya ito sa klinika nito. Isang lugar na malinis, puting-puti, at amoy xiaoduji. Kabaliktaran ng nararamdaman niyang dumi sa kanilang pamilya. Naabutan niya si Angelica na nakikipaglaro sa isang batang pasyente. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya. Isang perpektong nangiti na laging ipinapakita nito sa lahat. Kuya, anong sorpresa to? Sabi nito matapos ihatid ang pasyente palabas. Isinara ni Anthony ang pinto. Inilabas niya ang litrato ni na Angelica at Christine. Kailan mo balak sabihin sa akin na hindi lang pala mapagkakatiwalaan si Christine,
kundi matalik mo palang kaibigan? Tanong ni Anthony, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Angelica. Kinuha nito ang litrato at ngumiti. Ito? Ang tagal na nito. Oo, magkababata kami. Ano namang masama doon? Mas maganda ngayon, di ba? Kasi kilalang kilala ko na siya. Alam kong mabuting tao siya. Kung ganoon, bakit mo itinago? Bakit mo pinalabas na parang ordinaryong aplikante lang siya? Bumuntong hininga si Angelica na para bang siya ang mas nakatatandang kapatid na nagpapaliwanag sa isang batang pasaway. Kuya, ayoko lang isipin mo na ginagamit ko ang posisyon ko para bigyan ng pabor ang mga kaibigan ko. Ginawa ko yon para maging patas, pero ngayon, dahil lang sa isang pasa, sinisira mo ang buhay ng isang taong walang kasalanan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Huminga ng malalim si Anthony. Hindi ako ang pinag-uusapan dito, Angelica. Si Leo ang pinag-uusapan. Lumapit si Angelica sa kanya. Ang boses ay naging malumanay at puno ng pag-aalala. Kuya, nakikita mo ba ang sarili mo? Pagod ka? Stressed? Simula nang mawala si Isabel, ibinuhos mo ang lahat ng oras mo sa trabaho at kay Leo. Baka kailangan mo lang magpahinga. Baka masyado ka lang nag-iisip. Ang mga salita nito ay parang isang gamot na pampakalma. Nakaramdam si Anthony ng pag-aalinlangan. Baka tama ito. Baka nababaliw na nga siya. Lumabas siya ng klinika na mas lito pa kaysa noong pumasok siya. Pag-uwi niya sa bahay, tumawag ang imbestigador. Sir, may nalaman na po ako, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Si Christine Reyes at ang pamilya niya ay may malaking utang na loob sa pamilya de Leon. Ang pamilya niyo raw po ang nagpaaral sa kanya at tumulong sa kanila noong panahong halos wala silang makain. Lalo na raw po si Dr. Angelica. Isang utang na loob. Isang malaking utang na loob na kayang gawing sunod-sunuran ng isang tao. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. Ang pagdududa ni Anthony ay muling nagliyab. Gabi na nang kumatok si Mateo sa pinto ng kanyang library. May dala itong isang maliit, leather-bound na diary. Sir, sabi ng matanda, ang boses ay puno ng respeto. Ito po ang diary ni Ma'am Isabel. Ipinagbilin niya po sa akin na ibigay sa inyo kapag handa na kayo. Nanginginig ang mga kamay ni Anthony habang kinukuha ang diary. Binuklat niya ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Isabel ay sumalubong sa kanya. Mga masasayang alaala, mga pangarap para kay Leo. Binuklat niya hanggang sa huling pahina. May isang entry doon, isinulat ilang araw bago ito pumanaw. Ang sulat ay nanginginig. Halatang hirap na itong magsulat. Isang maikling pangungusap lang ang nakasulat. Hindi ko tiwala sa gamot ni A. Hindi ko tiwala sa gamot ni A. Ang mga salitang yon na isinulat ng nanginginig na kamay ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa isip ni Anthony buong gabi. Para itong multo na bumubulong sa kanyang tainga, isang babala mula sa nakaraan. Hindi na siya nagdududa. Alam niyang may kailangan siyang gawin. Hating gabi, tahimik ang buong mansyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Leo. Natutulog ng mahimbing ang kanyang anak. Ang dibdib nito ay marahang tumataas baba. Sa tabi ng kama nito ay isang maliit na bote ng gamot, isang bitamina, ayon kay Angelica, para palakasin ang resistensya ni Leo. Para siyang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Maingat niyang kinuha ang bote, nagtungo sa banyo, at kumuha ng ilang piraso ng tableta. Itinago niya ito sa isang maliit na plastic bag at isinilid sa kanyang bulsa. Ibinalik niya ang bote sa dati nitong pwesto, siguradong walang bakas na magpapatunay ng kanyang ginawa. Kinabukasan, ipinadala niya ang sample ng gamot sa isang pinagkakatiwalaang laboratorio gamit ang ibang pangalan. Sinabi lang niya na para ito sa isang personal na research. Ngayon,
Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay at magpanggap. Iyon ang pinakamahirap na parte. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ni Leo, biglang dumating si Angelica. May dalang mga pagkain. Surprise! Masayang bati nito, parang walang anumang nangyari. Naisip ko, baka pagod ka na kuya, kaya nagluto ako ng paborito mo. Napilitang ngumiti si Anthony. Salamat Angelica, hindi mo na kailangang mag-abala. Ano ka ba? Pamilya tayo. Siyempre nag-aalala ako sa'yo at kay Leo, sabi nito, at ginulo ang buhok ng pamangkin. Kamusta ka na baby boy? Mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Leo. Nagpatuloy lang ito sa pagkain. Habang kumakain sila, pakiramdam ni Anthony ay nasusuffocate siya. Bawat ngiti ni Angelica, bawat pag-aalala nito ay parang lason. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito, ang paraan ng paghawak nito sa kubyertos, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Alam mo kuya, sabi ni Angelica habang naglalagay ng pagkain sa plato niya. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Mahirap ang mag-isang magpalaki ng anak. Ang stress, ang pressure, nakakaapekto talaga yan sa mental health. Napahigpit ang hawak ni Anthony sa kanyang tinidor. Okay lang ako, Angelica. Sigurado ka? Baka gusto mong magbakasyon muna? Kahit ilang araw lang. Ako na muna ang bahala kay Leo para makapag-relax ka naman. Ito na. Ang alok na parang tulong pero sa totoo lang ay isang paraan para makuha ang kontrol. Pag-iisipan ko. Maikling sagot ni Anthony. Buong gabi, nagpanggap si Anthony. Tumawa siya sa mga biro nito. Sumang-ayon siya sa mga payo nito. Ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw siya. Nang gabing iyon, hindi siya dinalaw ng antok. Nananaginip siya. Nasa isang madilim na silid daw siya at sa di kalayuan ay nakita niya si Isabel. Tinatawag siya nito. May sinasabi pero walang boses na lumalabas sa bibig nito. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata nito habang nakaturo ito sa isang anino sa likuran niya. Isang anino na may pamilyar na hugis. Nagising si Anthony, nabasa ng pawis. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi niya makayanan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang board meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang email mula sa laboratorio. Hindi na niya hinintay na matapos ang meeting. Tumayo siya, nagdahilan na may emergency at nagkulong sa kanyang opisina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Ang resulta ay isang listahan ng mga chemical compounds. Hindi niya naintindihan ang karamihan sa mga technical na termino. Pero sa ibaba, may isang buod na isinulat sa simpleng lengguwahe, malinaw at nakakakilabot. Ang sample na ipinadala ay naglalaman ng mataas na antas ng risperidone, isang malakas na uri ng antipsychotic drug na ginagamit para sa mga pasyenteng may schizophrenia o bipolar disorder. Ang dosis na natagpuan ay hindi angkop at mapanganib para sa isang bata. Ang matagal na paggamit nito ay maaaring magdulot ng matinding pagkaantok, kawalan ng emosyon, pagbagal ng pag-iisip, at maaaring makaapekto sa pag-unlad ng utak. Binitawan ni Anthony ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng kanyang opisina, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Lason. Nilalason ng sarili niyang kapatid ang sarili niyang anak. Ang pagkaantok ni Leo, ang kawalan nito ng emosyon, ang mabagal nitong pagsasalita. Hindi iyon dahil sa kanyang kondisyon, iyon ay dahil sa gamot. Isang nag-aapoy na galit ang bumalot sa buong pagkatao ni Anthony. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya noong una. Gusto niyang sugurin si Angelica. Gusto niyang isigaw sa buong mundo ang ginagawa nito. Pero pinigilan niya ang sarili.
Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niya ng isang plano. Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay garalgal. "Sir Anthony De Leon?" Tanong ng isang kumaniyin ni Dambon. Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng babae halatang natatakot. "Sino to?" "Sir, si Christine po ito." Napahigpit ang hawak ni Anthony sa telepono. "Anong kailangan mo?" "Sir, tulungan niyo po ako." Humihikbing sabi ni Christine. "Si Ma'am Angelica. May gagawin po siyang masama sa akin." Biglang naputol ang tawag. Sinubukan niyang tawagan pabalik ang numero, pero hindi na ito matawagan. Ilang minuto lang ang lumipas. Ang cellphone niya ay muling tumunog. Si Angelica. "Kuya!" Sigaw nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala at pagkataranta. "Nasa ospital ako. Si Christine. Nagtangka siyang magpakamatay. Kritikal ang lagay niya." Ang unang nagparehistro sa isip ni Christine ay ang amoy. Amoy ng alkohol at gamot. Malamig, malinis, at walang kabuhay-buhay. Pagkatapos ay ang sakit. Isang mapurol na kirot sa kanyang pulso at isang matinding sakit ng ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti! Lahat ay puti! Ang kisame, ang kumot, ang mga dingding. Nasa ospital siya. Nagtangkang magpakamatay. Iyon ang narinig niyang sinabi ng isang nurse sa labas ng kanyang pinto kanina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi iyon totoo. Hindi ito pagpapakamatay. Ito ay isang babala. Naalala niya ang lahat. Ang pagkatok sa pinto ng maliit na apartment na tinutuluyan niya. Ang pagbukas niya nito at ang pagtama ng isang matigas na bagay sa kanyang ulo. At ang huling mga salita na narinig niya bago siya mawalan ng malay, mga salitang ibinulong sa kanyang tainga na may kasamang nakakakilabot na lamig. "Huwag mong isipin na dahil pinalayas ka ni Kuya, ay tapos na tayo, Christine. Akin ka pa rin. Tandaan mo yan." Ang boses ni Angelica. Ngayon, habang nakahiga siya sa kama ng ospital, ang takot ay mas matindi pa sa sakit na nararamdaman niya. Si Angelica ay isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang puting coat at isang matamis na ngiti. At siya, si Christine, ay ang alagang hayop na nakatali sa leeg, sunod-sunuran sa bawat utos nito. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pagsisisi ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Mas mabisa pa kaysa sa gamot na ipinapainom niya kay Leo. Si Leo, ang anak niya. Bigla siyang napabalikwas sa isang alaala. Ang pinakamasakit sa lahat. Ang araw na isinilang niya si Leo. Nasa isang maliit na pampublikong ospital siya noon, mag-isa at walang pera. Ang sakit ng panganganak ay halos ikamatay niya. Ngunit nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak, nawala ang lahat ng sakit. Napalitan iyon ng isang pag-ibig na hindi niya akalaing posible. Isang pag-ibig na dalisay at walang kapantay. Kinabukasan, habang yakap-yakap niya ang kanyang munting anghel, dumating si Angelica. May dala itong prutas at bulaklak, pero ang mga mata nito ay may ibang sinasabi. "Namatay ang anak ni Kuya," mahinang sabi ni Angelica. Pagkatapos nitong siguraduhin na walang ibang nakakarinig. Mahina ang puso. Hindi kinaya. Nakiramay si Christine. Naawa siya kay Sir Anthony at sa yumao nitong asawa. Pero, nagpatuloy si Angelica, ang boses ay naging isang mapanuksong bulong. "May naisip akong paraan para matulungan silang lahat. Para matulungan ka. At para matulungan ang anak mo." Hindi na intindihan ni Christine. "Ang anak mo, Chris, kamukha niya si Kuya. Ang kulay ng buhok, ang hugis ng ilong. Walang mag-aakala," sabi ni Angelica.
Bigyan mo siya ng buhay na hindi mo kayang ibigay. Isang buhay na mayaman, komportable. Lahat ng gusto niya makukuha niya. At ikaw, aalagaan kita. Hindi mo na poproblemahin ang pera habang buhay. Ang plano ay isinuka ni Angelica na parang isang matamis na candy. Isang kasunduan sa demonyo. Hindi. Agad na sagot ni Christine. Niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Anak ko to. At anong buhay ang ibibigay mo sa kanya? Malamig na tanong ni Angelica. Isang buhay ng kahirapan, ng gutom. Isipin mo ang kinabukasan niya, Chris. Ito na ang pagkakataon mo para suklian ang lahat ng tulong ng pamilya ko sa'yo. Umiyak si Christine. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Sa huli, sa pagitan ng pagod, takot at desperasyon, bumigay siya. Ngayon, ang alaalang iyon ay isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ipinagpalit niya ang kanyang anak para sa pera. Ipinagkanulo niya ang tiwala ng isang taong nawalan. Mula sa kanyang kinahihigaan, nakita niya ang isang pinto na bahagyang bukas sa kabilang silid. Isang ina ang nagpapasuso sa kanyang bagong silang na sanggol. Kinakantahan ito ng may pagmamahal. Doon na bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ni Christine. Ang pagiging ina niya. Iyon ang tanging bagay na dapat ay tama niyang ginawa. At iyon ang pinakamalaking kasalanan na kanyang nagawa. Kailangan niyang itama ito para kay Leo, para sa kanyang anak. Habang umiiyak, kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang luma niyang cellphone na hindi kinuha ng mga umataking tauhan ni Angelica. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. May isang numero siyang nais sa ulo. Ang numero na ibinigay sa kanya ni Mateo bago siya umalis sa mansyon na may kasamang bulong. Kung kailangan mo ng tulong, kung handa ka nang gawin ang tama. Nag-type siya ng isang salita. Isang salita lang na naglalaman ng lahat ng kanyang takot, pagsisisi at munting pag-asa. Tulong. Isinend niya ito, hindi sigurado kung kanino o kung may sasagot ba. Ngunit ito na lang ang kaya niyang gawin. Pagkatapos niyang itago ang cellphone sa ilalim ng unan, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang isang nurse. Ngumingiti. May bisita po kayo, ma'am? Sabi ng nurse. Si Dr. Angelica Gomez, kasampamay. Isang kasinungalingan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Anthony nang marinig ang balita mula kay Angelica. Ang boses nitong puno ng pagkataranta ay isang perpektong pag-arte. Ngunit alam na ni Anthony. Alam niyang hindi nagtangkang magpakamatay si Christine. Pinagtangkaan ito. Bago pa man siya makasagot sa kapatid, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing kay Mateo. Sir, tumawag si Christine. Humihingi ng tulong. Siya raw po. Ang dalawang salitang iyon, siya raw po, ay parang isang hatol. Isang direktang pagturo. Hindi na kailangan ng pangalan. Kuya, nariyan ka pa ba? Tanong ni Angelica sa kabilang linya. Papunta na ako dyan. Malamig na sagot ni Anthony bago ibaba ang tawag. Ngunit hindi siya pumunta sa ospital. Alam niyang iyon ay isang bitag. Isang paraan para muli siyang manipulahin ni Angelica. Sa halip, umuwi siya sa mamansyon. Ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kanyang sasakyan. Ang gamot. Ang pagtatago ni Angelica sa relasyon nila ni Christine. Ang babala ni Isabel. Ang pag-atake kay Christine. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang napakalaking palaisipan na unti-unti niyang nabubuo. Ngunit may isang piraso pa ring hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit gagawin ito ni Angelica sa sarili niyang pamangkin? Ano ang motibo? Pera? Pero mayaman na si Angelica. Hindi ito nangangailangan ng pera niya. Pumasok siya sa kwarto ni Leo. Natutulog na ito, payapa ang mukha. Sa ilalim ng liwanag ng munting ilaw sa gabi,
Ang kanyang anak ay parang isang anghel. Isang anghel na unti-unting nilalason. Napaluhod si Anthony sa tabi ng kama. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na napakabaliw, napakasama, na halos isuka niya. Baka nga nababaliw na ako, sabi niya sa sarili. Ngunit ang pagdududa, minsan na itanim, ay parang isang halamang gumagapang. Hindi na ito mapipigilan, kailangan niyang malaman, kahit na ang katotohanan ay ang siyang mismong dudurog sa kanya. Maingat, na parang isang kriminal. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng natutulog na bata. Sa isang mabilis na kilos, bumunot siya ng ilang hibla ng buhok kasama ang ugat nito. Hindi gumalaw si Leo. Itinago niya ang buhok sa isang malinis na sobre para itong isang sagradong bagay, isang bagay na magdidikta ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, habang ang buhok niya ay sinusuri na sa parehong laboratorio, hinarap niya ang isa pang laban. Kinausap niya ang abogado ng kanilang pamilya, isang matandang lalaki na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang ama. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles para sa isang legal na laban, sabi ni Anthony. Ang boses ay seryoso. Laban sa kapatid ko, nagulat ang abogado. Anthony, sigurado ka ba dyan? Napakabigat ng paratang na yan laban kay Angelica. Gawin mo na lang ang sinasabi ko, giit ni Anthony. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Ang paghihintay ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Bawat pagtingin niya kay Leo ay nagdudulot ng matinding kirot at pag-aalinlangan. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang library, tinitigan niya ang litrato ng kasal nila ni Isabel. Ang masayang ngiti nito ay parang isang tanong. Ano ang gagawin mo, Anthony? Para kay Isabel, bulong ni Anthony sa hangin. At para sa iyo, anak? Kinabukasan, tumawag ang laboratorio. Ready na po ang resulta, sir. Pakiramdam ni Anthony ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Nagmamaneho siya papunta sa laboratorio na parang isang robot. Ang kanyang mga kamay ay nasa manibela, pero ang kanyang isip ay lumilipad. Hindi niya binuksan ang sobre sa loob ng sasakyan. Nagdiretso siya pauwi. Nagkulong siya sa kanyang library, ang parehong lugar kung saan niya tinitigan ang litrato ni Isabel kagabi. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Naupo siya sa kanyang mesa. Ang sobre ay nasa harap niya. Puti, simple, ngunit sa loob nito ay maaaring ang katapusan ng kanyang mundo. Huminga siya ng malalim. Pinunit niya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi ng dokumento. Isang talahanayan, mga numero, mga porsyento, at sa ilalim nito, ang konklusyon. Nakasulat sa malalaking letra. Binasa niya ito. Isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, ngunit hindi nagbabago ang mga salita. Probability of paternity, 0%. Bumagsak ang dokumento mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang ulan sa labas ay bumuhos ng malakas, pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang puso na biglang huminto sa pagtibok at ang tunog ng kanyang mundo na tuluyang gumuho. Ang mga salitang probability of paternity 0% ay hindi lang basta tinta sa papel. Iyon ay isang hatol ng kamatayan sa pagkatao ni Anthony. Ang pagiging ama niya kay Leo. Iyon ang pundasyon ng kanyang buhay mula nang mawala si Isabel. Ngayon, ang pundasyong yun ay gumuho at iniwan siyang nakalutang sa isang kawalan na puno ng sakit at pagtataksil. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Umupo lang siya roon sa dilim ng kanyang library habang ang ulan sa labas ay naghuhugas sa maruming mundo. Isang pakiramdam ng pagkamanhid ang bumalot sa kanya. Ngunit sa ilalim ng pagkamanhid na yon, isang apoy ang nagsimulang mag-apoy. Isang galit na mas dalisay at mas mapanganib
kaysa sa kahit anong naramdaman niya noon. Hindi na ito galit ng isang amang pinoprotektahan ang kanyang anak. Ito ay galit ng isang taong ninakawan, hindi lang ng pera o ari-arian, kundi ng mismong dugot laman niya. Alam niya kung sino ang kailangan niyang puntahan. Sa tulong ni Mateo, na ngayon ay kanyang pinakapinagkakatiwalaang kasama, nagawa nilang ilabas si Christine mula sa ospital nang hindi nalalaman ni Angelica. Dinala nila ito sa isang ligtas na lugar, isang maliit na condo unit na pag-aari ni Anthony, isang lugar na walang sino man ang nakakaalam. Doon, sa harap ng isang nanginginig at umiiyak na Christine, inilapag ni Anthony ang resulta ng DNA test sa mesa. Hindi na kailangang magsalita ni Anthony. Nakita ni Christine ang dokumento at ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napahagulgol siya, isang tunog ng purong pagsisisi at paghihinagpis. "Patawad, sir. Patawarin niyo po ako." Iyak niya. Ang mga salita ay halos hindi maintindihan sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Ang totoo," malamig na sabi ni Anthony. "Gusto kong malaman ang lahat. Ngayon na." At sa pagitan ng kanyang mga luha, ikinuwento ni Christine ang lahat. Ang araw sa ospital, ang alok ni Angelica, ang pagpapalit sa mga sanggol, ang pagsisinungaling na namatay ang tunay na anak ni Anthony at Isabel dahil sa mahinang puso. Bawat salita ay parang isang suntok sa dibdib ni Anthony. Nalaman niya na si Leo, ang batang minahal at inalagaan niya, ay anak pala ni Christine. At ang sarili niyang anak, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Isabel, ay saan? "Nasaan ang anak ko?" tanong ni Anthony. Ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Hindi ko po alam, sir," sagot ni Christine. Ang sabi lang po ni Ma'am Angelica, dinala niya sa isang lugar kung saan hindi na natin siya makikita. Isang ampunan. Sa probinsya, malayo po dito. Isang ampunan. Itinapon ang kanyang anak na parang isang basahan. "Anong ampunan?" giit ni Anthony. "Bahay Pag-asa po, sa may bandang Quezon," sabi ni Christine. Hindi na naghintay si Anthony. Iniwan niya si Christine sa pangangalaga ni Mateo at agad na sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho siya na parang isang baliw. Ang ulan ay malakas pa rin. Ang mga wiper ng kanyang sasakyan ay hirap na hirap sa paghawa ng daan. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang isip ay nakatuon lang sa isang pangalan: Bahay Pag-asa. Ang biyahe ay isang paglalakbay sa impyerno. Ang bawat kilometro ay puno ng mga tanong. Kamukha kaya siya ni Isabel? Malusog kaya siya? Alam kaya niya kung sino siya? Ang sakit sa kanyang puso ay halos hindi na niya makayanan. Gabi na nang marating niya ang isang luma at simpleng gusali na may nakasulat na Bahay Pag-asa sa harapan. Pumasok siya, basa ng ulan at may desperasyon sa kanyang mga mata. Sinalubong siya ng isang matandang madre. "Anong maipaglilingkod ko sa iyo, iho?" tanong nito. "May hinahanap po akong bata," sabi ni Anthony. Ang boses ay paos. Isinilang 5 taon na ang nakakaraan. Dinala dito mula sa Maynila. Tinitigan siya ng madre. Nakikita ang sakit sa kanyang mga mata. "Maraming bata dito, iho. Ano ang pangalan niya?" Doon natigilan si Anthony. Hindi niya alam. Hindi man lang niya alam ang pangalan ng sarili niyang anak. "Hindi ko po alam," mahinang sagot niya. Naawa ang madre sa kanya. Dinala siya nito sa isang silid kung saan nakalagay ang mga lumang talaan. Naghahanap sila. Isang sanggol na lalaki, walang pangalan. Dinala ng isang social worker mula sa Maynila. Ang petsa ay tumutugma. "Tinawag namin siyang Nico," sabi ng madre. Dinala siya nito sa isang malaking silid-tulugan kung saan mahimbing nang natutulog ang mga bata. Sa isang sulok, sa isang maliit na kama, may isang batang lalaking payat. Lumapit si Anthony. Habang pinagmamasdan niya ang mukha ng bata,
Parang huminto ang kanyang paghinga. Ang hugis ng mga labi, ang pilik mata. Iyon ang mga mata ni Isabel. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay. Gusto niyang hawakan ang mukha ng kanyang anak. Ang anak na ninakaw sa kanya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa balat nito, isang kamay ang pumigil sa kanya. Ang madre. "Pasensya na po, sir." Mahinang sabi ng madre. Ang mukha ay puno ng lungkot. Pero ang batang yan, si Nico, nakaschedule na po siya para sa international adoption. Napatingin si Anthony sa madre, hindi makapaniwala. Ang pamilyang mag-aampon sa kanya ay darating na bukas para sunduin siya. Dagdag pa nito, hindi maaari. Ang mga salita ay halos pabulong na lumabas sa bibig ni Anthony, ngunit sa loob ng kanyang isip, ito ay isang sigaw. Pagkatapos ng 5 taong pagkawala, ngayon pa ba siya mawawalan muli ng anak? Sa sandaling natagpuan na niya ito? "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, sir," malungkot na sabi ng madre. "Pero legal na po ang lahat ng papeles. Dumaan po sa tamang proseso ang pamilyang mag-aampon sa kanya. Hindi na natin ito mapipigilan. Hindi siya papayag." "Abogado ako." Pagsisinungaling ni Anthony. "May mga karapatan ako. May mga karapatan ang batang ito." Kinabukasan, ang ampunan ay naging isang battlefield. Dumating ang mga abogado ni Anthony. Dala ang mga petisyon para sa isang temporary restraining order. Dumating din ang social worker na kausap ng foreign adoptive parents. Nagsimula ang isang magulo at desperadong labanang legal. Ngunit habang abala si Anthony sa pagpigil sa pag-alis ni Nico, si Angelica ay gumagawa na ng sarili niyang hakbang. Nalaman niya, sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, ang ginagawang paghalughog ni Anthony sa mga ampunan. Alam niyang malapit nang mabunyag ang lahat. At ginawa niya ang isang bagay na gagawin lang ng isang taong desperado at walang konsensya. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang reputasyon. Isang hapon, habang si Anthony ay nasa korte para sa isang emergency hearing, isang balita ang sumabog sa social media. Isang blind item mula sa isang sikat na society columnist. Sino itong kilalang business tycoon na tila nawawala sa sarili matapos ang maagang pagpanaw ng kanyang asawa? Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang nasabing tycoon ay kasalukuyang gumagawa ng gulo sa isang ampunan sa probinsya at pilit na inaangkin ng isang ulilang bata na sinasabing ito raw ang kanyang nawawalang anak. Kawawang biyudo. Tila ang lungkot ay naging isang matinding delusyon na. Ang blind item ay mabilis na kumalat. Sinundan ito ng mga artikulo sa mga online news sites, mga panayam sa mga eksperto sa kalusugan ng iisip. Bigla, ang kwento ay hindi na tungkol sa isang nawawalang bata. Ito ay tungkol sa isang mayamang lalaki na nababaliw. Naramdaman ni Anthony ang epekto nito kaagad. Ang mga tawag mula sa mga board members ng kanyang kumpanya. Ang pag-atras ng mga investor. Ang tingin ng mga tao sa korte na dati ay respeto, ngayon ay napalitan ng awa at pagdududa. Si Angelica mismo ang tumawag sa kanya. "Kuya, ano ba itong ginagawa mo sa sarili mo?" Ang boses nito ay puno ng pekeng pag-aalala. "Pinapahiya mo ang pangalan ng pamilya. Itigil mo na to. Umuwi ka na. Magpagamot ka. Tutulungan kita." Ang bawat salita ay isang patalim. Ginagamit ni Angelica ang pagmamahal niya kay Isabel laban sa kanya. Ginagawa siyang isang kaawa-awang baliw sa mata ng buong mundo. Nawalan siya ng kredibilidad. Ang kanyang mga argumento sa korte ay tiningnan bilang mga gawa-gawa ng isang isip na wala sa katinuan. Ang kanyang mga ebidensya ay kinuwestiyon. Isang gabi, bumalik siya sa kanyang hotel room, pagod at talunan. Umupo siya sa dilim, ang tanging ilaw ay mula sa screen ng kanyang cellphone. Nakita niya ang isang larawan niya sa isang news article.
Ang kanyang mukha ay mukhang gusgusin at desperado. Sa ibaba nito, isang komento ang nakaagaw ng kanyang pansin. Grabe, pera nga naman. Masisira talaga ulo mo. Napahagis niya ang cellphone sa pader. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Pakiramdam niya, lahat ay nawala na. Ang kanyang asawa, ang kanyang anak na si Leo, na hindi pala kanya, ang kanyang anak na si Nico, na ipamimigay na sa iba, ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang katinuan. Tumingala siya sa kisame. Pakiramdam niya ay kinakain siya ng kadiliman. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Ang tagumpay ng kasamaan ni Angelica? Habang nasa pinakamababang puntong ito ng kanyang buhay, tumunog ang telepono sa hotel. Ang abogado niya. Anthony, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay mabigat at walang pag-asa. I'm sorry. Ibinasura ng korte ang apela natin. Final na ang desisyon. Huminto sandali ang abogado. Tila naghahanap ng tamang salita. Mr. De Leon, natalo tayo. Ang flight ng bata. Aalis bukas ng umaga? Ang balita mula sa abogado ay parang huling pako sa kabaong ni Anthony. Natalo siya. Bukas ng umaga, lilipad palayo ang kanyang anak at maaaring hindi na niya ito makita kailanman. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na bintana ng hotel. Pinagmamasdan ang walang katapusang pagpatak ng ulan. Tapos na ang laban. Wala na siyang magagawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sumuko si Anthony De Leon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Magmamaneho siya pauwi. Babalik siya sa Maynila, sa kanyang malaki at walang lamang mansyon. Haharapin niya ang kahihiyan. Tatanggapin niya ang pagkatalo. Ngunit habang naglalakad siya sa lobby ng hotel, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Si Mateo. Nakatayo ito roon. Ang kanyang matandang mukha ay seryoso at may kasama itong isang babae. Isang matandang babae na nakasuot ng uniforme ng isang nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Sir, sabi ni Mateo. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Hindi pa po tapos ang laban. Hindi maintindihan ni Anthony. Anong ibig mong sabihin, Mateo? Tapos na. Natalo na tayo. Hindi pa po. Pagulit ni Mateo. Pagkatapos ay tumingin ito sa matandang babae. Siya po si Aling Martha, ang nurse na nagpaanak kay Ma'am Isabel. Napatingin si Anthony sa babae. Ang kanyang pagod na isip ay unti-unting nagproseso sa sinabi ni Mateo. Nagsalita ang matandang nurse. Ang boses ay nanginginig. Patawad po, Sir Anthony. Patawarin niyo po ako sa aking pananahimik. Pero natakot po ako. Natakot? Saan? Tanong ni Anthony. Kay Dr. Angelica po. Sagot ni Aling Martha. Nasa delivery room po ako nung isinilang ang anak ninyo. Isang malusog at malakas na batang lalaki. Walang problema sa puso. Walang anumang sakit. Huminto ito. Huminga ng malalim na parang naghahanda para sa isang mabigat na revelasyon. Pagkatapos po ng ilang oras, pinatawag ako ni Dr. Angelica sa opisina niya. Sinabi niya po na kailangan kong manahimik, na ang opisyal na record ay namatay ang bata. Binigyan niya po ako ng makapal na sobre at sinabi niya na kung may pagsasabihan ako, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakapagtrabaho pa at baka kung ano pa ang mangyari sa pamilya ko. Ang kwento ni Aling Martha, kasabay ng testimonya ni Christine, ay ang huling piraso ng ebidensya, ang alas na magpapatunay sa lahat. Hindi na ito salita ng isang baliw na ama. Ito ay salita ng isang saksing naroon mismo sa pinangyarihan. Bakit ngayon lang, Mateo? Bakit ngayon mo lang siya natagpuan? Tanong ni Anthony. Matagal ko na po siyang hinahanap, sir, mula pa noong ibinigay ko sa inyo ang diary ni Ma'am Isabel. Paliwanag ni Mateo. Nagretiro na po kasi siya at lumipat ng probinsya. Ngayon ko lang po siya natunton.
Humingi po ako ng tawad sa pagiging huli. Umiling si Anthony. Hindi ito huli. Marahil ito ang tamang panahon. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang pagsuko ay napalitan ng determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Kailangan nating kumilos. Mabilis, sabi ni Anthony. Bumalik sila sa hotel room. Muling tinawagan ni Anthony ang kanyang abogado. Sa pagkakataong ito, iba na ang tono ng kanyang boses. May kapangyarihan, may katiyakan. May bago tayong testigo, sabi niya. Isang eyewitness. Kailangan natin ng emergency hearing. Kailangan nating pigilan ang flight bukas. Nagtrabaho sila buong gabi. Ang abogado ay nag-file ng mga mosyon. Si Anthony ay kinuna ng opisyal na salaysay si Aling Martha. Si Mateo ang nagsilbing taga-konekta para silang mga sundalong naghahanda para sa huling digmaan. Habang papalapit ang umaga, ang kaba ay tumitindi. Bawat segundo ay mahalaga. Pinipigilan nila hindi lang ang pag-alis ng isang eroplano, kundi ang pag-alis ng kinabukasan ni Anthony. Tumingin si Anthony sa orasan sa dingding. 6:00 na ng umaga. Ang flight ay 8:00, 2 oras na lang. Wala pa ring tawag mula sa korte. Bawat tunog ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Ang tunog ng aircon. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas. 6:30. 7:00. Nagsimula nang mawalan ng pag-asa si Anthony. Baka huli na talaga ang lahat. At biglang tumunog ang telepono. Ang abogado niya. Nakuha natin, sabi nito. Ang boses ay nagmamadali at puno ng tagumpay. Nag-issue ang judge ng court order para pigilan ang pag-alis ng bata. Pending investigation, may kasama na rin itong warrant of arrest para kay Dr. Angelica Gomez. Hindi na hinintay ni Antonini na matapos ang sinasabi ng abogado. Mateo, tawagan mo ang pulis. Sabihin mo, magkita kami sa airport. Sigaw niya. Tumakbo siya palabas ng hotel. Ang ulan ay tumila na. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papuntang airport. Hindi na ito isang takbo ng desperasyon. Ito ay isang takbo para sa katarungan. Second, ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong nakabihis ng magagarang damit. Ito ang taunang charity ball na inorganisa ng De Leon Foundation, isang proyektong pinangungunahan ni Dr. Angelica De Leon Gomez. Ngayong gabi, siya ang bida, ang mabait na doktora, ang mapagkawang-gawang pilantropo, ang perpektong kapatid ng isang problemadong kuya. Nakatayo siya sa entablado, hawak ang mikropono, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Nagpapasalamat siya sa mga bisita, sa mga donor, sa lahat ng sumusuporta sa kanyang advokasya para sa mga bata. Siya ang larawan ng kabutihan at grasya. Habang nagsasalita si Angelica, sa kabilang panig ng Maynila, si Anthony ay nakikipagkarera sa oras. Pakibilisan, Manong! Sigaw niya sa driver. Ang mga mata ay nakatutok sa kalsada. Sa airport, isang puting van ang naghihintay malapit sa departure area. Sa loob nito, isang dayuhang mag-asawa ang masayang nakikipaglaro sa isang batang lalaking payat at tahimik. Si Nico. Hinihintay na lang nila ang final boarding call. Sakto sa oras, dumating ang sasakyan ni Anthony sa airport. Kasunod ang 2 police patrol cars. Mabilis siyang bumaba. Dala ang isang papel, ang court order. Nasaan ang bata? Tanong niya sa isang airport official. Itinuro nito ang van. Tumakbo si Anthony kasama ang mga pulis. Hinarangan nila ang van bago pa man ito makaandar. Gulat na gulat ang dayuhang mag-asawa. Si Nico, sa gitna ng kaguluhan, ay napayakap na lang sa kanyang laruan. Ang mga mata ay puno ng takot. Ipinakita ni Anthony ang court order.
Walang nagawa ang mga awtoridad kundi sundin ito. Kinuha ng isang social worker si Nico mula sa van. Sa unang pagkakataon, nagtama ang mga mata ni Anthony at ni Nico. Walang salita. Tanging isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Isang pagkilala na nakatago sa dugo. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang ulo ng ahas ay kailangan pang putulin. Iniwan ni Anthony si Nico sa pangangalaga ng social worker at ni Mateo at nagmamadaling umalis. Dalhin niyo siya sa isang ligtas na lugar. Utos niya kay Mateo. Nagmaneho siya papunta sa hotel kung saan ginaganap ang charity ball. Bumalik tayo sa ballroom. Tapos nang magsalita si Angelica. Palakpakan ng mga tao, ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto sa likuran. Lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si Anthony De Leon. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Naglakad siya papasok, kasama ang ilang unipormadong pulis. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang event ay agad na itinutok sa kanya. "Kuya?" Gulat na tanong ni Angelica. Ang ngiti ay biglang nawala. "Anong ginagawa mo dito? Anong ibig sabihin nito?" Hindi sumagot si Anthony. Sa halip, ibinigay niya ang isang USB stick sa technical crew. "Ay play mo yan," utos niya. Sa malaking screen sa likod ng entablado, ang logo ng De Leon Foundation ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang video. Isang video ni Christine, kuha sa isang simpleng silid. Umiiyak siya. "Ako po si Christine Reyes." Nagsimula siyang magsalita at ikinuwento niya ang lahat. Ang utang na loob, ang pagpapalit ng mga bata sa ospital, ang mga gamot na ipinapainom kay Leo, ang pagtatangkang pagpatay sa kanya. Lahat ng ito ay kagagawan ng isang tao. Lahat po ay utos ni Dr. Angelica De Leon Gomez. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Christine mula sa video. Pagkatapos ng video, ang mukha ni Angelica ay putlang-putla, parang isang multo. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Sinungaling. Sa wakas ay naisigaw niya, ang boses ay basag. "Nababaliw ang kapatid ko. Pera lang ang habol ng babaeng yan. Huwag kayong maniwala sa kanila." Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng galit at pagkataranta, ay nagsasabi ng katotohanan. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. "Angelica De Leon Gomez," sabi ng isang police officer, lumapit sa kanya. "Inaaresto ka namin para sa salang kidnapping, frustrated murder at falsification of public documents." Nagwala si Angelica. Sumigaw siya. Nagmura. Ang elegante at respetadong doktora ay naging isang nagwawalang halimaw sa harap ng daan-daang tao. Habang kinakapusasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao, si Anthony. Tinitigan niya ito nang may sukdulang galit at pagkamuhi. "Sinira mo ang lahat," sigaw niya. "Sinira mo ang pamilya natin." "Hindi ako ang sumira," kalmadong sagot ni Anthony. "Ikaw." Dinala ng mga pulis si Angelica palabas ng ballroom, sa gitna ng mga flash ng kamera at mga tanong ng media. Kasunod nito, dumating ang isa pang grupo ng pulis para arestuhin din si Christine na naghihintay na sa isang ligtas na lugar. Naiwan si Anthony sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Tapos na. Ang hustisya ay nanalo, ngunit hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang matinding lungkot, isang pagod. Umalis siya roon, tinalikuran ng gulo. May isang tao siyang kailangang puntahan. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na silid, dahan-dahan siyang lumapit kay Nico na nakaupo sa isang kama. Nakatingin lang ito sa kanya, hindi nagsasalita. Lumuhod si Anthony sa harap ng bata. Tinitigan niya ang mukha nito.
Ang mukha ng kanyang anak, ang mukha ni Isabel. Nick, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ako, ako ang daddy mo. Inabot niya ang kanyang kamay. Hindi gumalaw si Nico. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan, itinaas din nito ang maliit niyang kamay at hinawakan ang daliri ni Anthony. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng lahat ng sakit at pagkawasak, niyakap ni Anthony De Leon ang kanyang tunay na anak. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ng pamilya De Leon ay unti-unting nawala sa mga headline na palitan ng mga bagong balita. Ngunit para kay Anthony, ang tunay na trabaho ay ngayon palang nagsisimula. Ang mansyon, na dati ay puno ng tensyon at kasinungalingan, ay nagsimulang magkaroon ng bagong buhay. Ngunit ito ay isang prosesong mabagal at mahirap. Isang hapon, binisita ni Anthony si Christine sa kulungan. Nag-usap sila sa pamamagitan ng isang makapal na salamin, gamit ang isang telepono. Ang dating yaya ay mukhang pagod at mas matanda. Ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata na ngayon lang nakita ni Anthony. Salamat po sa pagdalaw, sir, sabi ni Christine. Ang boses ay mahina. Hindi ko ipapangako na tutulungan kitang makalaya, diretsong sabi ni Anthony. May kasalanan ka pa rin sa batas. Pero may isang bagay akong maipapangako sa'yo. Tumingin si Christine sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Aalagaan ko si Leo, sabi ni Anthony. Hindi ko siya pababayaan. Ituturing ko siyang tunay na anak, gaya ng dati. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Christine. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pasasalamat. Salamat po, sir. Iyon lang po ang mahalaga sa akin. Pag-alis sa kulungan, ang puso ni Anthony ay gumaan ng kaunti. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na daan, ngunit alam niyang ito ang unang hakbang para sa sarili niyang paghilom. Ang mas malaking hamon ay ang pagbuo ng relasyon sa kanyang dalawang anak. Si Nico, ang kanyang dugo at laman, ay isang batang lumaki sa hirap at kawalan. Tahimik siya, laging nasa isang sulok at hindi sanay sa pagmamahal. Kailangan ng matinding pasensya para maabot siya. Isang araw, dinala ni Anthony ang isang set ng building blocks sa silid ni Nico. Umupo siya sa sahig, hindi nagsasalita, at nagsimulang bumuo ng isang tore. Sa una, pinanood lang siya ni Nico mula sa malayo. Ngunit maya-maya, dahan-dahan itong lumapit. Kumuha ito ng isang block at maingat na ipinatong sa tore. Hindi sila nagsalita, ngunit sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng isang simpleng laro, nagsimula silang bumuo ng isang koneksyon. Sa kabilang banda, si Leo, ang batang minahal niya bilang kanyang anak sa loob ng 5 taon. Ngayong wala na ang epekto ng gamot, isang bagong Leo ang lumabas. Masigla, mausisa, at malambing. Ngunit may mga sandali pa rin ng kalituhan sa mga mata nito. Hinahanap nito si Christine. Tinatanong nito kung nasaan si mama niya. Isang gabi, habang tinutulungan ni Anthony si Leo na magsuot ng pajama, bigla itong nagsalita. Daddy, sabi ni Leo. Ang boses ay maliit at malinaw. Mas malinaw kaysa dati. Bad po ba si Mama Christine? Napahinto si Anthony. Tumingin siya sa mga inosenteng mata ng bata. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hirap na hirap intindihin? Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mata. Ang Mama Christine mo, mahal ka niya, Leo. Mahal na mahal. Pero minsan, ang mga matatanda, nakakagawa sila ng mga pagkakamali. Mga malaking pagkakamali. Babalik pa po ba siya? Tanong ulit ni Leo. Bumuntong hininga si Anthony. Hindi ko alam, anak, pero kahit anong mangyari, andito ako. Hindi kita iiwan. Niyakap ni Leo si Anthony ng mahigpit. I love you, Daddy. Sa sandaling iyon,
Lahat ng pagdududa ni Anthony ay nawala. Ang DNA, ang dugo, wala nang halaga ang mga yon. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Leo ay totoo. Ang pagiging ama niya dito ay totoo. Isang hapon, habang naglalaro ang dalawang bata sa hardin, si Nico na nagdidilig ng mga halaman at si Leo na nagpapatakbo ng kanyang laruang kotse, pinanood sila ni Anthony mula sa bintana. Magkaiba sila sa lahat ng paraan. Ang isa ay tahimik, ang isa ay maingay, ang isa ay dugo niya, ang isa ay hindi. Ngunit habang pinagmamasdan niya sila, nakita niya si Leo na lumapit kay Nico at inalok ang kanyang laruan. Kinuha naman ito ni Nico at ngumiti. Isang maliit at bihirang ngiti. Nagsimula silang maglaro ng magkasama. Sa sandaling iyon, nakita ni Anthony ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi niya plinano, ngunit marahil ay mas mabuti pa. Pumasok sa library si Mateo, may dalang isang tasa ng kape. Mukhang masaya po sila, sir. Ngumiti si Anthony, isang tunay na ngiti. Oo, Mateo, mukha nga. Ngunit alam niyang mayroon pa ring isang kulang na piraso. Isang tanong na kailangan pa rin niyang harapin. Maya-maya lumapit ang kanyang abogado. May dala itong mga dokumento. Sir Anthony, sabi ng abogado, nandito na po ang mga papeles para sa custody ni Nico at kailangan na po nating pag-usapan ang susunod na legal na hakbang. Tumingin ito kay Anthony nang may pag-aalinlangan. Tungkol po sa legal status ni Leo, ano po ang desisyon ninyo? Natahimik ang lahat. Nakatingin ang abogado at si Mateo kay Anthony. Hinihintay ang kanyang sagot. Ano ang gagawin niya sa batang hindi niya kadugo? Ibabalik ba niya sa sistema? Ibibigay sa ibang kamag-anak ni Christine? Tumingin si Anthony sa labas ng bintana. Nakita niya si Leo na natumba. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Nico at tinulungan itong tumayo. Ang desisyon ay malinaw at simple. Kinuha ni Anthony ang ballpen mula sa kanyang abogado. Tinitigan niya ang mga dokumento sa kanyang mesa. Sa isang folder, nakalagay ang mga papeles na nagpapatunay na si Nico ay legal na niyang anak. Isang katotohanang itinatag ng dugo at pinagtibay ng batas. Sa isa pang folder, isang blankong application form, application for adoption. Tumingin siya sa pangalan na kailangan niyang isulat. Leo Reyes. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Isinulat niya ang pangalan ng bata at inilagda ang kanyang sariling pangalan sa ilalim nito. Isang pirma na nagsasabing pipiliin niya ang batang ito. Na sa mata ng batas at sa mata ng kanyang puso, si Leo ay isang De Leon. Sigurado po kayo, sir? Tanong ng abogado, hindi para questionin, kundi para kumpirmahin ang bigat ng desisyon. Kailanman? Simpleng sagot ni Anthony. Hindi ako naging mas sigurado. Ang mga sumunod na buwan ay isang panahon ng pagbabago. Ang mansyon na dati ay simbolo ng malamig na kayamanan ay napuno ng init ng isang tunay na tahanan. Ang mga mamahaling vase ay napalitan ng mga finger paintings. Ang katahimikan ay napalitan ng tawanan at paminsan-minsang sigawan ng dalawang batang nag-aagawan sa laruan. Natutunan ni Anthony ang mga simpleng bagay. Natutunan niyang magluto ng almusal. Natutunan niyang magbasa ng mga kwentong pambata na may iba't ibang boses. Natutunan niyang unawain ang tahimik na mga tingin ni Nico at ang walang katapusang mga tanong ni Leo. Isang umaga, dinala niya ang dalawang bata sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Isabel, na laging may sariwang puting bulaklak, umupo silang tatlo. Nico, Leo, mahinang sabi ni Anthony, ito ang Mama Isabel ninyo, Belle. Hinawakan ni Leo ang malamig na marmol. Maganda po siya, Daddy. Si Nico naman ay tahimik lang, ngunit dahan-dahan niyang inilapag ang isang maliit na batong pinulot niya sa damuhan sa ibabaw ng puntod. Isang munting alay. Mahal na mahal niya kayo, bulong ni Anthony, habang pinagmamasdan ang pangalan ng kanyang asawa.
Nahanap ko na sila, Belle. Nahanap ko na ang dalawa nating anak. Hindi na niya kailangang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Isabel. Alam niya sa kanyang puso na ito rin ang gugustuhin nito. Ang pagmamahal ay hindi namimili. Ang pagmamahal ay yumayakap. Bago sila umalis, niyakap ni Anthony ang kanyang dalawang anak. Si Nico sa kanyang kanan, si Leo sa kanyang kaliwa. Magkaiba sila ng itsura, magkaiba ng pinagmulan. Ngunit sa ilalim ng kalangitan, sila ay iisa, sila ay isang pamilya. Ang kwento ng pagtataksil na halos dumurog sa kanya ay nagbigay daan sa isang kwento ng pag-ibig na muling bumuo sa kanya. Natutunan ni Anthony De Leon ang isang aral na hindi kayang ituro ng kahit anong business school o bilhin ng kahit anong halaga, na ang isang tunay na pamilya ay hindi sinusukat sa dugo na dumadaloy sa mga ugat. Ito ay binubuo ng mga kamay na nagtutulungang bumangon. Ito ay itinatayo sa pundasyon ng pagpili at pangako. Habang naglalakad sila palayo, magkahawak kamay na tatlo, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa. Sa harap nila, isang bukas na daan ang naghihintay, isang buhay na sila mismo ang huhubog, magkakasama. Ang kanilang pamilya, isang pamilyang isinilang mula sa sakit, binuo sa pagmamahal, at pinagtibay ng isang simpleng katotohanan. Ang tunay na tahanan ay kung nasaan ang puso mo. At ang puso ni Anthony ay buo na sa wakas.